Uy! Part 4 na ito. Nasa description o comment section ibang parts. Like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang pinto na nga ang lumabas bilang hudyat ng kanilang patimpalak, kung saan magkakahiwalay na Tainel iport ang mga kalahok sa loob ng nasabing survival exam. Itong si Finn naman di peren matapos kakang-awa at todo nangangatog ang mga tuhod. Lubos na gulat na nga ang isa sa mga estudyante nang biglang lumutang ang isang machong kambing. Ngunit mas kinagulat nang makita na wa-epek ang kanyang banirang magic dito, na ayon na nga sa kanilang announcer ay nakalimutan nitong sabihin na immune sa magic ang mga nasabing halimaw, at sa oras na dumampi ni Duluman lang ng palakol na hawak nito sa mga kalahok ay game over na sila. At rekta balik sa stage na may kaakibat na sakit na talagang ikaw ay mapapa-array. Ano pa nga ba at olots na si kuya kanina, kaya 11 na lamang silang natitira, na nagpaisip na nga sa iba kung ano ang magandang strategy nila, para maiwasan ang machong kambing nang hindi nasasayang oras sa paghahanap ng susi. Sa gitna ng kanilang pagmumuni-muni ay singit na naman nga si ate announcer at sinabing tama ang kanilang mga haka-haka, at ginawa raw talaga ang machong kambing ng immune sa magic nang makita sa pamamagitan ng exam na ito kung paano dumiskarte ang mga magic user sa harap ng isang kalaban na wala silang laban, at tumakbo sa sitwasyon na sila ay dehado. Kaya ano pa hinihintay nyo, takbo na, nang tila wala ng kinabukasan pa, ika na nga ng hype na announcer nila. Hanggang sa umeksena na nga itong si Mash, at sa kabila ng mga pinagdadadada ni ate mo, ay sinuntok na nga ang isa sa mga machong kambing, na siyang bumagsak sa isang birahan lamang ng ating bida. Nalubos kinagulat na nga ng lahat at di makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kalaunan ay nagulat na nga lang din itong si Mash nang tumayo mula sa pamimilipit sa sakit ang sinuntok na machong kambing, na ayon na naman sa announcer ay bukod sa immune daw sa magic ay mga phantom din na naghihil agad sa anuman. Ay hala, takbo na lang ako, ika na nga lang ni Mash na Kumar ay pas na rin ang takbo papalayo sa nasabing halimaw. Sa kung saan ay bigla na nga lang may nagcast ng spell kay Mash na nagpaliit dito, na lubos pinagtaka na nga ng ating bida habang ang machong kambing naman ay di na siya makita. Isang kalahok na nga ang tumawag sa kanya mula sa tabi at nang mawala na ang kambing ay pinaliwanag sa kanya na bagamat sensitive sa tunog ang mga nasabing kalaban ay sobrang labo naman daw ng mga mata nito. Amaze na nga si Mash sa ability nito. Nang sinabi sa kanya na kaya nga raw nito magpaliit o magpalaki ng anuman na nais nito, sabay nagpasalamat na rin at tinulungan nga raw siya kahit magkakompetensya silang lahat sa nasabing exam. Wala yun ika naman nga nito sa kanya at normal lang naman daw magtulungan tsaka mas okay na may kasama. Sabay iminungkahi na nga kay Mash na makipag-alyansa ng mas mapadali ang exam. Teka stranger ka pero okay, ika na nga lang ni Mash dito. Na kinagulat na nga ni kuya at masyado raw mabait itong si Mash. Todo explain na nga ang lalaki tungkol sa susi na maaring nakatago lang malapit sa mga machong kambing, at since exam nga raw ito ay sinusubok kung papaano dedeskarte ang mga kalahok, at kung ano-ano pa nga, na di na naman kinaya ng utak ni Mash kaya ayun namatay ng ilang segundo, hahaha. Sorry na nga lang si Mash at di raw kinaya ng kanyang brain kaya sinabi na lamang ng lalaki na ang magiging plano nila ay ang sundan ang mga machong kambing nang mahanap ang susi. Habang itong mga tropa naman ni Mash ano pa nga ba, lalo na ito walang kwenta. Ayun na nga at todo ingat na sila Mash na di mapansin ng mga kambing, ngunit sa kasamaang palad ay netisod itong ating bida, pero syempre pasiklab na naman na nagmala Michael Jackson at di natamba. Todo senyasan na nga ang dalawa na safe sila hanggang sa may mapansin na nga itong si Mash na isang lobo na pinagtaka nila. Sabi ko na tama ako, ika na nga ni kuya bagong kakilala at ang susi raw ay siguradong nakapaloob sa aparatong kanilang nakita. Walang ano-ano'y nilapitan na nga ito ni Mash ngunit sa kanilang pagkagulat ay bigla na lamang itong naglabas ng isang malakas na tunog kaya ayon, ano pa nga ba at hinabol na sila ng machong kambing. Sa Smeriasep naman Mash tanga ka ba, banat na nga lang sa kanya ng kasama, hanggang sa iminungkahi na nga ng ating bida na what if rekta na lang nilang paputukin ang lobo. Natigilan naman ang lalaki at mukhang goods naman daw ang ideya ni Mash, ngunit nang tinalon na ni Mash ang lobo ay muli na namang naglabas ng malakas na tunog ang aparato kaya ayon, todo takbo na naman ang mga bobo. Sa pagkakataong ito ay si Kuya Stranger naman nga ang nagka-ideya at what if sirain daw nila ang lobo sa ilalim at baka mahulog na lang daw ang susi mula sa malaking lobo. Ngunit sa kasamaang palad ay wa-epek din.
Kalaunan ay natigilan na nga lang itong si Mash at tila may naisip akalain mo yun, at dito pinakita na pinapalaki ni Kuya Stranger ang aparato gamit ang magic nito, na lubos pinagtaka na nga maging ng mga estudyante na sa kanila ay nanonood. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang si Mash na tila magbe-breakdance, at walang ano-ano'y umikot-ikot na nga, na sa sobrang bilis ay naglikha ng malaipu-ipong hangin na sa gulat ng lahat ay unti-unti nagpalobo sa aparato. Kalaunan ay matagumpay na napaputok na nga ni Mash ang lobo at siyang tunay nga ay nilalaman ang susi na kanilang hanap, na kina-poker face na nga lang ng mga estudyante at di makapaniwala na dinaan lang sa breakdance ni Mash ang exam. Samantala, unti-unti na ring nakuha ng ibang kalahok ang kani-kanilang mga susi, habang itong si Finn, bagamat alam naman natin at ano pa nga bago, ay wala pera nakukuhang susi, hanggang sa makita na nga ito ni Barrett na nakalukot na naman sa tabi. Kaya iminungkahi na tutulungan na lamang ang walang kwentang kaibigan. Samantala, yehe-yehe na nga sila Mash ngunit since isa lamang ang susi na kanilang nakuha ay iminungkahi kay Kuya Stranger na sa kanya na lamang ang nakuha nilang susi, na kinagulat na nga ng lalaki. Napakabait mo talaga, ika na nga lang nito kay Mash at sinabing para sa ating bida ang susi na ito. Sabay tinuro ang exit at umalis na nga raw itong si Mash dahil bali-balita na factor din sa rangkang ang oras na tinahak mo sa exam. Pero na nga si Mash hanggang sa muling magpaliwanag si Kuya Stranger na tama raw si Ray nang sabihin nito na napakabuting tao ni Mash. Tsaka alam niya naman na daw gagawin kaya huwag na masyadong mag-alala pa raw itong bida natin, at masaya raw siyang nakatulong bilang senior niya. Lubos nagpasalamat na nga itong si Mash sabay umalis na. Ngunit di pa man nagtatagal ay bigla na nga lang may umatake kay Kuya Mabait, na tila kanina niya panaramdaman kaya pinona na nga itong si Mash, isang taga-orca, na nagngangalang Carpetia Luoyang. Unti-unti na ngang nakakabalik ang ilan sa mga kalahok, kasama na nga rito ang pagbalik ni Mash sa stadium, maging nila Finn na tinulungan nitong si Barrett na makakuha ng susi. Nabilib naman itong si Lance at nagawa raw ni Mash na malampasan ang pagsubok. Na kwento naman ni Mash ay nagawa niya lamang dahil sa tulong ng isang kalahok, na lubos pinagtaka na nga nito at bakit ibinigay daw sa kanya ang susi, at parang may something daw kanina. Muli na naman ngang nagbukas ang gate at ayon sa announcer ay isa na nga lang daw ang hinihintay nilang kalahok para sa final spot ng next stage, at dito na nga nakita ni Mash ang lalaking tumulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay bagsak sa kamay ng lalaking nakalaban nito kanina na taga-Orca Dorm, di pa nga doon natapos at inapakan pa nito ang sugatan na lalaki, at wala nga raw lugar sa mundo ang mahihina. Lapit naman agad si Mash at ano raw ang ginagawa nito. Tumigil ka kundi makakatikim ka sa akin, banat na nga ng gigil nating bida. Wala kang paki kung anuman gawin ko sa lalaking ito sa mahina siya, ribat naman nga ni Carpetia sa kanya. Nabahala na nga sila dahil isa rin ito sa mga top students tulad ni Lance, na agad na ngang nilapitan si Mash ng may hawak na tubig, sabay tinapon sa ating bida at di raw dapat boses ang mga mahihina. Sa gulat ng lahat ay may naka-ready na protein shake itong si Mash, at gamit ang tubig na tinapon sa kanya ay uminom na nga sa gitna ng stadium ng homemade special muscle drink niya, sabay nagsorry na nga kay Carpetia at 3:00 na raw kasi at oras na ng kanyang protein shake. Tsaka pala, hilig mong tawagin na mahihina ang mga nasa paligid mo. Sa ako nga wala pang nakikilalang mas malakas pa sa akin banat na nga ni Mash sa lubos na buwisit na kaharap. Iba-iba naman daw ang lakas ng bawat tao, hanggang sa naguluhan na nga kung anong lakas daw pala ang pinag-uusapan nila. Sa gitna nga ng nagkakainitang mga binata ay sumingit na itong si ate announcer at magsitigil daw ang mga ito, at kung may planong magbanatan ay sa exam na lamang magpasiklaban. Sabay lumutang ang 3 hugis na may magkakaibang kulay, na siyang naghiwalay sa mga kalahok sa 3 grupo, para sa susunod na exam nga raw nila na tinawag nitong The Life Crystal. Kung saan team battle raw ito ng 3 grupo na binubuo ng 9 na kalahok, bawat miyembro ay magkakaroon ng isang crystal, at ang magiging layon nila ay basagin ang crystal ng mga kalabang grupo. Sa oras na maubos ang crystal ng isang grupo ay talo na ang mga ito. Uy, simplehan nyo lang, paliwanag nyo sa Smeriasep naman, maawa kayo sa captain namin, mahina utak nito. Pagkabwisit na nga ni Barrett at pinakyo ang announcer, hahaha. Sa madaling sabi ay basagin nyo lang mga kristal ng kalaban, ika na nga lang ni ate sa kanila. O Mash, basagin lang daw mga kristal, lahad naman ni Barrett sa kanilang leader na nagpi-50-50. Habang itong si Finn naman ay nag-aalala dahil nasa ibang team si Lance.
Mas pinag-alala na nga nito ang binigay sa kanilang crystal dahil nakasalalay nga rito ang kanilang pagkapanalo, kaya dapat nilang lubos pa kaingatan. Sa gulat nga nito ay nabitawan ni Barrett ang kanyang crystal, na kinabahala na nga nito, abat di rin nagpahuli si Mash at nabitawan nga rin ang hawak nitong crystal, na nagpasusmeriasep na nga lang kay Finn at wala pang 10 segundo ay isa na lang ang crystal nila. Huwag nga raw mag-alala si Finn dahil poprotektahan nila ang huling crystal, ika na nga lang ng 2 tanga. Gaya kanina ay Tainel iport na sila sa lugar ng kanilang exam, ngunit sa kasamaang palad ay hiwa-hiwalay silang pinadala, kaya iyak na nga lang si Finn at lubos na mumroblema dahil solo siya. Pero huwag naman natin hayaan na mag-isa like at subscribe ko dyan, baka naman, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.